Pag-usapan natin ang lagay ngayon ni Tatay Federico kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, kamusta na ang pamilya ni Tatay Federico? Pops J, alam naman natin na mahirap mawala ng mahal sa buhay. Lalo na dito, anak, hindi lang isa, dalawa. Kaya ang kwento niya sa akin, talagang mahirap para sa kanilang dalawa ng kanyang misis. Pero pinipilit nilang kayanin magpakatatag para doon sa 5 pa nilang anak na natitira. Yung dalawang bata ba nagtungo doon sa may bandang irigasyon para maligo dahil napakainit ng panahon o aksidente na hulog? Pops Ray, base doon sa mga detalye na binanggit sa atin, yung mga damit ng bata nakita mismo doon sa gilid ng irigasyon. So base sa investigasyon, pinlano ng mga bata na talagang lumangoy doon. Pero Pops Ray, ito nakakabahala doon sa lugar kasi wala palang babala na nakalagay na bawal lumangoy doon. Makailang beses na palang may namamatay, nalulunod doon sa lugar. At ito nga, kinabukasan after mangyari itong insidente doon sa magkapatid, ay namatay din sa lunod yung kanilang pinsan na 17 years old doon din sa irigasyon. Ito lamang insidenteng ito, 2 bata plus may isa pang bago. Yes, at marami pa po na ibang insidente na nalunod doon. Gaano kalalim yung bahaging ito ng irigasyon? Lampas tao ba? Ano bang sinabi ng mga tao doon? Siguro, Pops Ray, kaya maraming bata na lumalangoy kasi may parte na mababa. Pero marami din parte kasi mahaba yan eh. May ilang parte na malalim. Malalim. Kaya, kaya madalas daw mangyari yung mga insidente na nalulunod dyan sa irigasyon. Sana nalagyan na ng babala yung lugar na yun. No? Yes, ayan din ang panawagan nila, Pops Ray, na sana lagyan ng babala para sa mga bata. Kahit yung barangay, at least maiwasan na yung mga aksidenteng ganyan. May mga tumulong para mabigyan ng mas maayos na ataol. No? Kasi they tried to make their own DIY na ataol. Kanino galing yung, sino mga nag-donate? Kanino galing yung mga ataol na ginagamit ng mga bata? Ayun, Pops Ray, meron namang nag-donate na isang opisyal ng bayan para doon sa pamilya. At ito nga, laking pasasalamat din ni Sir Federico at ang kanyang pamilya dahil dito sa nag-post kay Sir Ryan Pardo. Dahil sa kanya, marami nagpaabot ng tulong doon sa pamilya. At ayun nga, nakaschedule din na patayuan sila ng sariling bahay ni Sir Ryan after na mailibing itong mga bata. Ano ba kabuhayan ni Tatay Federico? At ilan ba yung kanyang mga anak? Ayun, Pops Ray, si Sir Federico ay isang mag-asaka, sumasideline din bilang isang construction worker. Tapos yung kanyang asawa naman, housewife, at nagbabantay doon sa 7 nilang anak kasi 3 doon yung nag-aaral. Okay. So, medyo kapos sa kita. Yan bang sinasabi natin dito? Okay, kailan ang libing ng magkapatid? Yeda. Pops Ray, nakaschedule na yung libing sa Biyernes, pero ayun na, humihingi pa rin po ng tulong itong pamilya sa mga manonood natin dahil nangangailangan pa daw sila ng 30,000 pesos para sa iba pang pangangailangan sa pagpapalibing doon sa mga bata. Ayun, maraming salamat sa ulat na yan. Mobile Journal Yeda Pascual.